Itong question ay galing kay Jerry. May customer po akong nagpagawa ng lumang cabinet. Habang nire-restore ko, may nadiskubre akong hidden compartment na may lumang alahas sa loob. Sino po ba ang may legal na karapatan sa laman nito? Naku naman, Jeric. O sige, andito si Attorney Loliver. Jeric naman. Jeric, Ano ba? follow ka namin. Sige. Okay, Attorney Loliver. Bigla kami dun sa tanong na yan. Go ahead po. Oo. Ito naman. Miss Annie and Attorney Dot, para masagot yung tanong na yan, tingin ko kailangan po muna nating tingnan kung ano ba yung nature ng alahas na nakita. Ito po ba ay makakonsider na hidden treasure? Kasi kung hidden treasure po ito na maituturing, may mga batas po tayo patungkol dyan. And in my opinion, I can consider this po as a hidden treasure. Why? Kasi nakatago po ito sa isang hidden compartment. Meaning, hidden po siya nakatago. And ikalawa, in my opinion, unknown yung owner niyan. Kasi pag titingnan po natin yung facts, ay luma na yung cabinet and lumang alahas siya. Meaning, pwede siyang i-interpret na baka nung nabili yan, itong lumang cabinet na ito ay nandiyan na yan, yung alahas na yan. So kapag ito ay considered na hidden treasure at ito ay nakita ng isang tao, no, doon sa property na yan, 50-50 po dapat ang rule dyan. As a general rule kasi, yung mga hidden treasure na makikita sa isang lupain, sa isang building or sa isang property, kapag nakita yan ng owner ng property na yon, kay owner dapat yon. Pero dito sa case na to, dahil ibang tao yung nakakita, no, and hindi naman siya trespasser or whatsoever kasi nga meron siyang legitimate business doon sa owner ng cabinet, then in good faith yung pagkakakita niya and by chance, so 50-50 po yung rule. Attorney Oliver, bago ko ipasa kay Attorney Dot, kung ako ang tatanungin mo, being a non-lawyer, sa punto ng law honesty, kasi ang tanong, may customer po ako nagpagawa ng lumang cabinet. Habang nire-restore ko, may nadiskubre akong hidden compartment na may lumang alahas sa loob. Okay, sino ang may legal na karapatan ng laman? Di ba po, syempre, iisipin ko, syempre yung nagpagawa sa akin. Kung ito ay ibabalik ko, call ko yung attention, definitely, pupunta ako dun sa nagpagawa sa akin, Attorney Oliver. Yun, Miss Annie, no? Ang general rule kasi talaga natin is kung sino yung owner ng property, kung saan nakita yung hidden treasure, kay owner dapat ng property. Pero dito kasi, nung in-interpret ko yung facts, mukhang walang anumang information na yung may-ari nung cabinet ay siya rin yung may-ari ng alahas. Number one, ang una ko naisip, kung alam ko na may alahas doon at akin yon, dapat tinanggal ko muna bago ko pinagawa yung or pinaayos yung cabinet. And at the same time, gaya ng nabanggit ko kanina, luma na yung cabinet, luma din yung alahas, so pre-assume ko siya na hidden treasure. At dahil hidden treasure siya at nakita siya ng third person and in good faith by chance, so 50-50 po yung rule. Okay. Alam mo, Attorney, hindi ko naisip ito. Attorney Oliver, thank you very much. Ano po? Ikaw naman, Attorney Dot, anong masasabi niyo po dito? Maraming salamat po. Okay. Alam mo, lagi ako nag-a-agree kay attorney eh. Pero sa puntong ito, ang masasabi ko siguro, of course, tama naman si attorney in the sense na kung talagang hidden treasure yan, yun, yung sinabi niya na mag-apply. Pero sa akin, Miss Annie, hindi naman yan lupa, no? Hindi naman yan dagat, no? It's a cabinet, okay? So yung cabinet na yan, sa tingin ko yan, maaring minana yan nung tao or maaring iniwanan sa kanya ng kanyang kamag-anak, Ninuno. you know, and wala siyang, di ba? So para sa akin, the best thing to do is to be honest, and tell the owner of the cabinet. May nakita akong ganito, alahas. Kasi minsan nakakalimutan din yan eh. Baka yung nanay niya, itinago doon, di ba? You don't even know kasi kung saan galing yung cabinet. Di ba? Kasi kung galing yan sa pamilya niya at minana niya yan, maaring heirloom nila yan. So, well, if it's me, I will talk
to the owner of the cabinet and be honest about it. And then sabihin natin yung sinasabi ni attorney na baka po hidden treasure yan, hati po tayo dyan. Hindi lang po inyo yan. Di ba? Ayun. Pero ako talagang I will really be very, very honest about it. Oo.